The DILG and the PNP revived their Safer Cities plan, which includes curfews and other security restrictions. To discuss this and other matters with us is Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Public Information Officer Head or Public Information Office Head and spokesperson of the PNP. Good evening, General Tuanyo. Good evening, Ma'am Ces and Ma'am Pauline, and to all our viewers po. Let's zero in on the Safer Cities plan. Why at this time po? Why is there such a need to implement it now? Yes, Ma'am Ces, na kanina po, officially nilaunch po ng Philippine National Police of DIL yung ating Safer Cities. This is on the basis po of the instruction of the President na for the Philippine National Police and the DILG to forget about yung pong tinatawag natin statistics on focus crimes na sinasabi po natin na patuloy bumaba. Ang sabi po ng Presidente at ang ating pong SILG na patupad po yung Safer Cities na ito kaugnay ng kagustuhan ng DILG at ng Philippine National Police na maramdaman ng taong bayan yung presensya po ng membro ng Philippine National Police sa lansangan. So, may ban po sa pag-iinom sa sidewalk, may 10 p.m. curfew ang estudyante at pati videoke para pong medyo is crime, the reason I'm asking is crime on the rise? It seems that I understand the way it has been explained to us by the DILG secretary that crime is actually being reduced. Crime has come down, crime incidents. Ma'am Ces, on the contrary po, yung ating pong implementation ng Safer City, ito po yung kaugnay natin ng intensified police visibility. So for the month of April sa Metro Manila alone, magko-concentrate tayo, ma'am, sa school at sa mga terminal hub. Bumababa po patuloy ang ating mga 8 crimes, pero gusto po natin na maramdaman ng taong bayan, especially sa school, sa terminal hubs ng ating mga kababayan, yung presensya po ng Philippine National Police. Sabi nga po ng ating SILG kanina, Ma'am Ces, na hindi naman binabasa o iniintindi ng ating mga kababayan yung mga data natin sa pagbaba ng focus crime. Ang gusto talaga nila, yung maramdaman ng ang ating pulisya, presensya po nila sa mga nasabing lugar. Tumaas po ba ang krimen dahil sa krisis na nangyayari ngayon? Pagtaas po Patuloy ng ma'am, presyo na ng bumaba. langis, halimbawa. Ano, ma'am? In fact, ma'am, for the nationwide focus crime incidents ng Holy Week lang natin, mabanggit ko lang, kumpara sa 2025 versus 2026, bumaba po tayo ng 23%. Pero ibig sabihin po nito, nakikita natin na maganda yung ating strategy pagdating sa crime prevention, na makikita natin mas mapapababa pa natin yung paglalaganap ng krimen o pagkakakuha ng krimen na mas mababa pa sa 23%. So, wala po Kung patuloy kayong... natin i-intensify yung ating police visibility. Opo. Wala po ba kayong napansin na pagtaas mula nung tumaas ang presyo ng langis, pang-apat na pong linggo ito? Maraming halimbawa ay nabawasan ng kita at kunyari ang LPG po mahal din. So, may sunod-sunod na mga petty crimes ba kayong napansin na nangyayari? Ma'am, base po sa ating datos, specifically on robbery and theft, yung pong ating robbery bumaba po ng 4 na insidente o 3%, at yung theft bumaba po ng 65 incidents o ng 13%. Hindi po naka-apekto yung ating Middle East crisis sa oil, kaugnay po ng mga paggagawa ng krimen, katunayan, mas bumaba pa po. Pero ang gusto nga lang po ng Philippine National Police, sustain po yung effort natin as far as crime prevention. Pero itong pagbaba, General, pasok na ba dyan yung datos nitong mga nakaraang linggo or first quarter pa lamang po yan? Kasama na po dyan, ma'am, yung ano po. Okay. This is specifically for the Holy Week po or Semana Santa. Pero magkaganon pa man, ma'am, yung first quarter po is ganun din po. Patuloy po na bumababa siya. At sinasabing ibigay nga po natin, patuloy po natin gusto kasi na mas mapababa pa po yung pagkuha ng Well, with that said, General, bubuo po ba ng task force or ng isang unit ang PNP? Bunsod nga po nitong mga sunod-sunod na mga petty crimes dahil na rin sa krisis na kinakaharap natin. Ma'am, sinasabi po natin na patuloy po na
patuloy po ang pagbaba na pagpamit po ng crime. Ang sinasabi po natin na ang trabaho naman po ng Philippine National Police, ang aresto po na sinasagawa natin, yung mga kababayan natin na nagsasamantala dito sa krisis na kung saan nakapag-aresto po tayo ng 13 individuals at nakapag-file po tayo ng siyam na kaso. 13 individuals. Yun, ano pong mga krimen nila? Anong uri po? Ang ma'am, specifically, nahuli po natin to sa Gimba, Zambales, yung violation of trademark infringement, meron din po tayong hoarding at profiteering. Ang violation talaga nila, ma'am, Ma'am Pauline, ito po yung batas pambansa bilang 33, ito po yung hoarding and saka profiteering. Oo, General, recently nakita nga natin na yung report na sa Quezon City may nag-iimbak pa nga daw ng diesel sa isang residential area sa bahay. Paano po ba binabantayan ng PNP yung mga ganyang kaso ng pag-hoarding sa mga pribadong properties? Yes, ma'am, kung mapapansin po ninyo, yung siyam na kaso na pinailan natin, magmula yun sa mga tingi-tingi doon sa mga probinsya na nahuhuli natin, up to doon sa malalaki nga, katulad po na nangyari po sa Quezon City. Nabanggit nga po kanina ng ORC o Officer in Charge ng Bureau of Fire Protection na si General Cuancho na iniimbestigahan nila yung pong pag-iingat ng walang permit ng nasabi pong mga gasolina po. Pero can you give us more details, General, kung anong nangyari po doon? Kasi parang one whole tanker talagang naghatid ng diesel doon sa bahay na yon, and merong tangke doon sa loob kung saan hino-hoard. Ano po ba yung naging explanation o kung sa investigation nyo, ano na pong nahanap ninyo? Base po sa pinanover po kanina sa Bureau of Fire, kasi po ang sinasabi nila dahil ito po ay magkakaroon po ng danger sa process po ng nasabi mga krudo. Ang sinasabi po nila, kung ito man ay may permit o wala, ang sinasabi po nila, ito po papasok sa hoarding at hindi po otorisado na sila ay mag-imbak sapagkat ito po ay unsafe para sa nasabing lugar. Yun po yung ongoing case na binidlap po kanila. So, ibig sabihin, wala silang violation? Ganun po ba? Ang initial violation po nila, Ma'am Fresh, yung pong uli, yung BP, Batas Pambansa 33, yung hoarding po. So, sa private individuals to, how about gasoline stations po? Meron na po bang kayong nakasuhan na mga gasolinahan? As far as gasoline station, Ma'am Tess, ito po yung kauna-unahan na na-records po natin na nangyari po ito sa Nueva Vizcaya na kung saan tinawag po sa 911 yung nasabing pong pag-hoarding po ng gasoline station. Ito po ay hindi pa po opisyal na nakasuhan sapagkat sinasabi po nila ang nakasuhan po dito yung mga individual po na bumibili sa gasoline stations at sila po yung nag-hoard, Ma'am Tess. At base sa inyong pagtatala, General, ilan na po ba ang mga gas stations ang kinailangang magsara dahil sa supply issues? Maabot na po sa 399 yung gasoline stations na nagsarado po nila as of April 4 po. 399? Tama po yun. This is out of more than 14,000 gasoline stations nationwide. And only around 399 are temporarily closed. So this is less than 3%, Ma'am Seth. Okay, General, itong safe cities na gusto nyo pong nilaunch nyo today ay walang kinalaman sa krisis na kinakaharap natin. Coincidence lang po ba yun? Tama po, Ma'am, sapagkat ito po ay matagal na pong ini-implement po ng Philippine National Police. Magmula pa po umupo yung ating Chief PNP na si General Narcate. Kaya lang sinasabi po natin na gusto rin natin mag-focus tayo sa Metro Manila, specifically sa school and terminal hubs para makita natin kung gaano po ka-effective yung pag-i-implement natin. Ma'am Sirs, nabanggit ko lang, Ma'am Pauline, ito naman safer status natin ay kaugnaya lang po pag-i-implement ng mga local ordinances sa Metro Manila, kaugnaya ng mga sabing possible violation. Kasi po, mga kababayan natin ay baka nag-aalala dahil may kumakalat din na fake news na magkakaroon ng emergency lockdown, etc. Tapos nilaunch nyo ito, baka iniisip ko lang po na alam nyo yon, baka magkaroon sila ng ibang interpretation sa ginagawa po ninyo ngayon. Biglang may student curfew na. Parang
Yes, Bakit ma'am. po kinakailangan Ma'am, yun? Anong gagawin nyo sa estudyanteng nasa labas pa ng, kunyari, 10:30, ganun? Huhulihin po ba yun? Ma'am, nabanggit po natin na kapag below 18 po yung mga individual, ito po yung mga minor, ang basihan ng pagsita sa kanila ng miyembro ng Philippine National Police ay yung local ordinance kaugnay ng curfew. Pero ito po ay hindi mag-a-apply sa kanila sapagkat meron po separate na batas para sa kanila, yung RA 9344. Yeah, because Kung it saan might kung paano be- po natin na-handle po sila po. It might be also abuse, di ba? Kunyari, nagvi-videoke, parang yun na lang ang medyo... Ang outlet nila Oo, eh. outlet, yun na lang ang pampasaya, tapos bawal ng after 10 o'clock. Opo, ma'am, sinasabi po ni sa LG kanina na respetuhin din naman po natin yung karapatan po ng ating mga kapitbahay. Sige, pahuli na lang, General. Siguro ano po yung reminders nyo sa public during this time? At tell us also about your campaign dito sa against sa energy-related disinformation, yung mga nagpapakalat nga ng fake news tungkol dito. Opo, patuloy po ang pagganap ng Philippine National Police na kanilang role upang tulungan ang Department of Energy at ang DTI. Kaugnay po ng problema natin sa Middle East crisis po o oil winter crisis. Kaugnay po nito, malinaw po ang mandato ng Philippine National Police. Sabi ko nga po, tulungan ng DOA sa pagtingin po sa mga gasoline stations na umaabuso o nagtatara at nagtataas ng presyo. At yung mga kababayan naman natin na umaabuso rin, nag-hold at nag-overpricing, nagbebenta ng mismi. Kaugnay po nito, sinasabi ng Philippine National Police sa ating mga kababayan, kung meron po silang report kaugnay ng mga sabing paglabag, tumawag na po sila sa 911. Okay, marami pong salamat. Thank you for talking to us, PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuan.